Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at ito po ang special coverage ng Current PH TV ngayon sa nagaganap na tensyon sa pagitan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Vice Presidente ng Pilipinas. No? Napakahitik po sa mga istorya ang araw na ito, November 25, no? 2024. Makaraan po nung natatandaan niyo po nung nakaraang Sabado ay galit na galit no na nagmura at nagbanta na siya po ay kumausap na ng assassin para patayin di umano ang Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos at ang kanyang kasi na si Speaker Martin Romualdez kung siya daw ay papatayin. Ito pong araw na ito, hindi na po pinalampas ng ating Pangulo at nagkaroon po siya po ng opisyal na pahayag hingil dito sa tinuran ng ating Vice Presidente. Panoorin po muna natin to. Ang ilan sa atin, kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Okay, so narinig niyo po ang opisyal na pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At makatapos po niyan ay nag-issue na po ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa ating Vice Presidente Sara Duterte para ipaliwanag o questioning siya dun sa mga sinasabi nga niyang pagbabanta no dito sa First Family pati ng Speaker Romualdez. Pero bago pa yan, nag-issue na po ang National Security Council no sa pamumuno ni dating General Eduardo Año na kanilang kino-consider na national security threat po ang ginawa ng ating Vice Presidente. So ilang minuto po pagkatapos po ng opisyal na pahayag nito ni Bongbong Marcos, ito naman po ang naging tugon ng ating Vice Presidente. Hindi ko ba nababasa siya manifest?
nabasa ko na, maganda ka na. Kasi hindi ko rin palalagpasin yung ginagawa nila sa akin. I will gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Pag-uusap na lang kami doon pag nandiyo na yung solution. This is not the reason why you don't want to discuss confidential matters. And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential matters. Ulit na namin sinasabi. We will wait for Colonel na lang. Next question, please. Ma'am, Ask two. Or make it quick. PBBM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangkay, hindi dapat pinapapatampas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Kumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Ma'am, na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit niyo po kasi yun. Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. Oh, teka muna. Mukhang dito po nagkaroon ng parang hindi yata totoo yung sinabi ng ating Vice Presidente. Nagsabi ang NSC. Siya po ay nagsabi na siya di umano ay may threat sa media. Tama, pero hindi po sa otoridad. Kaya naman walang ganyang tipong naging desisyon ng ating mga otoridad tungkol po doon sa kanyang sinasabi. Pero malinaw, dito po sa pahayag ng dating ng Vice Presidente na siya po daw ay papalagan niya. Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyong buhay? I would not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla nilang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang justisya dyan? Saan ang justisya dito? Sa bayan. Last two questions. Ma'am, next time. Okay, yan po ang pahayag ng ating Vice Presidente Sara Duterte. So malinaw po na nagkaalaga na po, nagkakasahan na po ang dating unit team, ang dating magkasundong personalidad, ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang Vice Presidente. At involved din ho dito ang Speaker Martin Romualdez. Pero hindi ko na ho ipe-play. Kanina ho sa House of Representatives, nagkaroon din po siya ng tugon hingil dito sa mga tinulan sa kanya at pagbumura na ginawa ng ating Vice Presidente. At marami yung nagsasabi na talagang kahiya-hiya itong ginawang pagmumura at pagbabanta ng ating Vice Presidente. In fact, nung nagbabacktrack sila, ang Duterte camp, 10 na kanyang mga political allies, ginastify pa nila yung pagbabanta, no? Imbis na mag-say sorry na lang sa buong sambayan ng Pilipino, sila po ay ginastify pa na sinasabi na conditional threat na naman yun. Sang-ayon ko sa isang attorney ni Rem Arceo, sabi po niya na unconditional or conditional threat is the same. Pareho yan. So, tinitreat po yan, kaya nga tinitreat po yan ng pamahalaan bilang direktang pagbabanta, no, sa seguridad ng ating bansa, no? At kaya naman nung naging ganyan ang pagpapasya ng National Security Council na i-treat ito, yung sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na siya ay kumausap na sa isang assassin para patayin itong first family at yung kanilang yung cousin nga ni
Bongbong na si Speaker Martin Romualdez. Ang tanong ng karamihan ay saan mapupunta ito? Saan patutungo itong hidwaan, lumalalang hidwaan at napakaseryoso, no? Dahil yung isa sinabi meron daw siyang security threat kaya siya nagsabi ng ganon. Pero makikita niyo dun sa kanyang pahayag kanina lamang sa mga reporter na hindi ho naman siya nag-report. At dahil hindi siya nag-report, ang report lang niya sa media, bakit sa media? Hindi naman otoridad yung media, di po ba? Kung talagang totoo na siya ay may death threat, di ba, under the normal circumstances, lalo't yan ang ating Vice Presidente, isang abogado. Alam naman po niya na ang procedure diyan kapag may death threat ka, di ipaalam mo sa pulisya. Ipaalam mo sa Presidential Security Group, no? Ipaalam mo sa CIDG. Ipaalam mo mismo direktamente. Pwede ka naman tumawag diretso sa PNP Chief Marbil. Pero hindi po niya ginawa yun sapagkat sa totoo lang, yung sinasabi nilang Opran Romanov ay figment of her imagination. Kasi kung meron yan, at kiniklaim pa ng isang pro-Duterte vlogger na ang ebidensya daw niya na nagkaroon talaga ng serious death threat ang ating Vice Presidente, yung sugat niya sa leeg. Yun pala, karoon ng sugat sa leeg, di dapat yan, may suspect, di po ba? Kung di ho nila nahuli yun at napatay nila or what, nasa ano yung tao? Ba't hindi ho natin narinig maski man lang pangalan yan, pangyayari, kung saan nangyari yan, ano ginamit, kung kutsilyo man ginamit or what, wala hong investigasyon na ganon. Kasi wala naman ho talagang sa totoo magtatangka laban sa buhay ng isang napakataas na opisyal ng pamahalaan, ang Vice Presidente. Bakit ka naman magtatangka, no? Na magkaroon ng ganyan at dahil lumabas sa politika, ngayon kanina direktamente na pinabulaan na yan ng ating Speaker of the House. No, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. No, so antabayanan po natin ang mangyayari diyan, but definitely napaka-firm po ng sinabi ng ating Pangulo na kinakailangan niya ipatupad ang batas at papalagan niya. So ibig sabihin niyan gagamitin ang buong makinarya ng gobyerno para masawata o matigil itong ongoing direct threat di umano according to Executive Secretary Lucas Bersamin laban sa ating Pangulo. At papalag po, yung sinabi naman ng ating Vice Presidente, papalagan niya is nasa context kung maano yung interview, ang pagpapalag niya ay ang pagsagot. No? Kung may magkaroon ng supina sa National Bureau of Investigation at natanggap nila yan formally, definitely, sabi niya ay sasagutin niya kung ano man yun. Pero conditional pa rin. Ang sinabi ng ating Vice Presidente, sasabihin niya, sasagutin niya kung sasagutin daw ng administrasyon yung kanyang mga tanong. Ano ba yung tanong niya in the first place? Ang tanong niya ay, bakit siya ang it? Essentially, ano niya na, bakit siya ang it? Bakit siya yung inimbestigahan? Samantalang, ang sabi niya at ng mga supporter niya, ang dami-dami naman mga politiko, mga congressman ganyan, may mga intelligence plans. Bakit siya? No? At bakit ganoon may lockdown ng due process yung pagsasampa ng contempt laban sa kanyang chief of staff si Attorney Zulaika Lopez. At sinabi pa niya ito, mga kababayan, fake news din ito, wala daw silang pupuntahan. Vice Presidente, kayo po ay abogado. Kung meron nung kayo mga questions tungkol dyan sa proseso sa loob mismo ng Kongreso, ano bang remedy? Ang remedy dyan, pupunta kayo sa Korte Suprema. Diba? O pupunta kayo sa regular courts at inyo pong iapila o ipa-question yung ginawa ng Kongreso. Kaya nga ho tayo may 3 pillars of government. Di po ba? May executive, judicial, at legislative.
kung sa palagay po ninyo, yung inquiry na ginagawa ho ng Kongreso ngayon, hindi makatarungan at lumabag po yan sa karapatang pantao ng inyong kaibigan na si Attorney Zuleika Lopez, ang remedy ho dyan pupunta ho kayo sa Korte Suprema immediately. No? Ipaproduce nyo yung inyong kaibigan, no? At questionin yung kanyang detention. No? Ang nangyayari ho ngayon, kung ano yung interpretasyon ng ating Vice Presidente, yun yung sinusunod niya. No? Kung ano yung nasa utak niya, na sa palagay niya tama, yun ang sinusunod niya. At sa utak niya ngayon, wala ho daw siya kakampi. Wala kang kampi. Talaga ba? So, yan, makikita ho natin yan. At sigurado po, lalala pa ho yung maaway na yan. Ang tanong ng mga taong bayan tulad ko, ito po ba maganda o mabuti para sa atin? Kayo na po, subscribe and comment, no? Anong tingin ninyo mangyayari susunod? Ito ba ay magkakaroon ng open war? Gera ho ba yan? Magkakaroon kaya ng kudita? No? Maraming mga nagsasabi na mga ganyan. So, mag-comment po kayo, subscribe and comment dito sa aming channel. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat.